Maitatago pa ba ni Vice President Sara Duterte ang katotohanan o lalabas na ang mga alegasyon lamang sa kanya ay pawang pamumulitika lamang? Malalaman po natin yan sa mga susunod na pagkakataon, partikular sa mga pagdinig na mangyayari diyan po sa House of Representatives Committee on Justice. At isa po dito, yung di umano'y ill-gotten wealth nito pong si Sara Duterte, the President wannabe. At malakas kasi ang paniniwala ng mga complainant, partikular nito pong si Attorney Amando Ligutan, ang lawyer po ng impeachment complaint number 3, na meron po talagang tagong yaman ito pong si Sara Duterte na hindi po maipaliwanag na mula sa legal na kaparaanan. At dahil po dyan, isa po ito sa mga naging pamantayan ng kanilang reklamo sa Vice Presidente. Pero for context, ulitin lamang po natin yung mga naging batayan ng reklamo dito po kay Sara Duterte. Sa ikalawang pagkakataon sa House of Representatives, siya po ay hinainan ng impeachment complaint. Una, noong 2025, ay naiakyat nga po sa Senado yung impeachment complaint laban po sa kanya sa botong 215 ng mga kongresista. At sa taong ito, aantabayanan po natin yan. Posible yan mangyari either sa buwan po ng Mayo or sa buwan po ng June. Pero ang mga basihan po ay una, ang pagbabanta ng ating Vice Presidente sa buhay ng ating Pangulo, ng ating First Lady at ng former Speaker na si Martin Romualdez. Pangalawa, yung hindi maipaliwanag na yaman. Ito na po yung ill-gotten wealth. At ikatlo, yung hindi po pagsunod sa mga requirements ng SALN or Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ikaapat, ang di umano'y panunuhol. At ikalima, ang di umano'y hindi tamang paggasta ng confidential funds. Sa mga proseso na pong napagdaanan at napanood po natin, una ay dinetermina ang sufficiency in form at unanimous po ang naging boto dito ng members po ng Committee on Justice. Excuse me po. Ikalawa, yung determination ng sufficiency in substance at nakakuha po ito ng 54 votes, an overwhelming supermajority votes kasi isa lamang po ang tumutol para po hindi ideklarang sufficient in substance ito pong reklamo kay Sara Duterte. At wag po natin kalilimutan ang bastos na kongresista na si Jesus Bong Suntay. Yung ikatlo pong pagkakataon ay determinasyon po ng sufficiency in grounds. At dahil nga po ang naging reply or answer ng Vice Presidente ay mistulang motion to dismiss sa pamamagitan ng kanilang ad cotellam reply, naging mabilis po ang proseso at hindi na po nag-file ng reply. Siyempre, kung wala ng reply ang complainant, yung number 3 at number 4, hindi na rin po bibigyan ng pagkakataon ng 3 days for rejoinder ang kampo ni Sara Duterte. And nangyari po yon noong March 18, 2026 at unanimous po ang naging boto ng Committee on Justice members na ideklara na sufficient in grounds ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. At ngayon, inaantabayanan po natin sa March 25 ang susunod na yugto. Ito na po yung hearing proper kung saan ilalatag na po dito ang mga pagkakataon para po ang bawat panig ay magbigay ng kanilang mga ebidensya para po sa kanilang mga layunin sa partikular na issue po na ito. Siyempre, layunin po ng mga complainant na patunayan yung ultimate fact or facts at bagamat ang depensa pinalalabas na wala daw pong ultimate facts sa kasalukuyan base po sa mga impeachment complaint ng mga nagrereklamo kay Sara Duterte nga, para po sa paniniwala, partikular nito pong abogado na si Attorney Amando Ligutan, meron pong sapat na ultimate facts sapagkat napakasimple lamang daw po
ng differentiation o pangunawa dapat yan na ang ultimate facts ay mga alegasyon o paratang sa isang paglabag. In this case, an impeachable offense. Ngunit ang depensa, sinasabi po nila, wala daw po itong ultimate facts. Instead, parang gustong palabasin ng depensa na yung ultimate facts ay dapat maging evidentiary facts. Kino-confuse po nila ang publiko sa pagitan po ng dalawa. Dito, sa balita at interview po na ating pong re-reaksyonan, panonoorin, ipapaliwanag po dito ni Atty. Ligutan ang kahulugan o sa madaling pangunawa ano ba ang ultimate facts. At sasabihin niya rin po dito na sa kanyang paniniwala, siguro estratehiya na po ito ng depensa na kung katulad niya pong litigant o yung mga nagtatanggol sa mga pinagbibintangan na lumabag sa batas at alam nila na malakas po ang ebidensya, sila po daw ay hindi na sumasagot. Bagkos hihintayin na lamang po nila na mag-commit ng quote-unquote blunder o pagkakamali ang prosecution at doon na lang po nila aatakihin by technicalities. Kaya sa puntong ito, maaaring nakikita po ng kampo ni Sara Duterte na wala na talaga silang pag-asa sa House of Representatives. Kaya ang gagawin na lamang po nila ay iakyat o kung umakyat ito sa Senado at doon na lamang ang maging laban. Ngayon, sa observation, bago po natin panoorin ang interview kay Atty. Ligutan, sa observation po nitong si Professor Antonio Contreras, mukhang delikado po yan. Basahin ko po yung kanyang panulat kahapon. Ito po ang observation ni Professor Antonio Contreras kaugnay po ng posibleng estratehiya ng depensa na sa Senado na lamang ang maging laban. Ayon po kay Professor Antonio P. Contreras, isa sa mga dahilan kung bakit non-answer ang sagot ni Sara Duterte kasi mukhang alam na niya na wala siyang numbers sa House. Sa committee pa lang, talo na. Kaya ang strategy, i-skip ang laban kung saan siguradong matatalo at umasa sa Senado kung saan iniisip niyang may Magic 9 siyang kakampi. Pero ito ang mas malaking problema. Sa House Justice Committee pa lang, pwedeng mabuyang-yang na ang lahat. Doon pa lang pwedeng maglatag ng matitinding ebidensya ang complainants. Public hearings yan, live coverage. By the time makarating sa Senado ang kaso, hindi na ito blank slate. May build-up narrative na, may public opinion ng nabuo, at may reputational damage na nangyari. Bugbog sarado na siya. Ibig sabihin, kahit pa makalusot siya sa Magic 9 votes, tapos na ang laban sa mata ng publiko. Pwedeng by the time na manalo siya sa Senado, wala na siyang laban para sa 2028. At yung inaasahan niyang 9 votes, hindi yan fixed deposit. Yung ibang kaalyado niya may sariling mga kaso at problema. Loyalty sa politika, for sale yan. Depende sa offer. At may mga senador na may sariling pangarap sa 2028. At bakit nila tutulungan ang isang direktang kalaban? Tapos gusto niyang paniwalaan natin na secured na ang lahat? Please, 2028 is a long way to go. At sa bilis magbago ng political alliances sa Pilipinas, yung sure na 9 votes ngayon, pwedeng maging 5, 3, o wala bukas. Sa madaling salita, hindi ito strategy. Sa panahon ng live hearings at public scrutiny, mahirap itago ang kwento at minsan kahit hindi ka makonvict sa Senado, nakonvict ka na sa publiko. At ito yung punto na sinasabi ko sa inyo mga tol. Ako kasi, I'm sorry to say this, personally hindi ako naniniwalang makukonvict sa Senado si Sara Duterte. Pero makukonvict siya ng publiko. Yun ang paniniwala ko. The moment na makita po ng public ang mga ebidensya kay Sara Duterte, laban kay Sara Duterte, more than ng majority po, or majority rather ng ating mga kababayang Pilipino maniniwala na siya ay may kasalanan at hindi na siya pagkakatiwalaan
sa 2028. Ang mananatili na lamang kay Sara Duterte, syempre, yung mga Duterte supporter na kahit ano ang ginawa ng kanilang sinusuportahan, para sa kanila tama po ito. Ngayon, panoorin at reaksyonan po natin ang interview dito po kay Attorney Ligutan. I'm sorry. Attorney Amando Ligutan, ang third impeachment complaint lead counsel po, na inendorso natin, kung natandaan niyo po yung third impeachment complaint ni Representative Leila De Lima. Magandang gabi po, Attorney Ligutan. Julie, it's nice to see you again. Hi po. Kiki and Mase. Yeah. It's nice to see you again. Good evening, Then, Attorney. so ano yun, maganda yung mga sinabi nyo sa ultimate facts. Ano. Pero before tayo mag-dive doon sa sa discussion na yun, Attorney Ligutan, gusto ko lang muna hingin ng inyong opinion or nararamdaman doon sa kumakalat na posibilidad na hindi dadalo o magpa-participate nga si VP Sara pa nag-start na yung hearing na ito. Ano yun, Jovi, prerogative niya yan. It's part of her right not to appear sa trial. So, nasa kanya na po yan if mag-a-appear siya. On the part of the complainants naman, it will not make any difference at all, Jovi. Yeah. Whether absent siya. O, nadinig po ninyo, marami po kasing nagtatanong na paano kung hindi dumalo itong si Sara Duterte sa pagdinig po ng Committee on Justice. Karapatan niya po yan, as explained nga po dito nitong si Attorney Ligutan, prerogatibo nitong si Sara Duterte. Kung hindi siya dadalo, the show will go on, ika nga, ano? At sabi nga natin sa mga nakalipas na live stream natin, mapapadali pa nga ang proseso at ikukumpirma po iyan dito nitong si Attorney Ligutan. Patuloy po natin pakinggan ito pong pahayag niya dito sa interview. Or whether mag-a-appear siya, it doesn't matter. Yeah. Sabi nga, it doesn't matter. Pero agree ba kayo doon sa sinasabi ng Justice Committee officers or ng officials na kapag hindi dumalo, baka bumilis pa yung proseso? Tama. Tingin nyo ba ay talagang posibilidad yun? Definitely. Kasi pag hindi siya dumalo, it means yung mga abogado ng Vice President can also assist yung mga sinuman yung members of the committee na favorable or papanig sa Vice President. So tama yung observation, Julie, na pag hindi nag-attend yung Vice President, mas mapapadali. In the same manner nga, di ba, sabi namin na hindi naman sila nag-file ng proper answer, non-answer yung final nila, kaya hindi na rin kami nag-file na tinatawag na reply, so mas napabilis yung naging proceedings kahapon ba yan? Last Wednesday, yes. Kahapon na. Attorney, puntahan ko na tong sinasabi ni Attorney Powa na haka-haka. Na kumbaga, wala naman daw, kumbaga, depektibo naman daw yung complaint laban kay VP Sara. But then you answered, baka hindi naiintindihan ko na yung ultimate facts. Pakipaliwanag na nga po. Mas sinasabi ba ng ating mga katunggali, ating mga respected counterparts, na in that 98-page complaint, hindi man lang tumama ng isang ultimate fact. That's unbelievable. That's unbelievable. Siguro yung tanong, Chiki tsaka Jovi, ano ba yung konsepto na tinatawag natin na ultimate facts? Now, yung ultimate facts, nasa rules natin yan. Ibig sabihin, for example, ikaw ay nagcha-charge ng plunder sa isang public official, may mga elemento ng plunder na kailangan mong ma-allege. I repeat. Para mas madali, sa wikang Tagalog, alegasyon ng paglabag. No? Masyado lang pinapaliwanag dito nitong si Atty. Ligutan para mas maunawaan natin. Pero ganun lang po kasimple yun. Ang ultimate facts na pinagdadaanan ngayon dito po sa impeachment case laban kay Sara Duterte ay alegasyon ng paglabag. Ano ba yung mga alegasyon ng paglabag? Yung sinambit po natin na 5 kanina, pagbabanta, di maipaliwanag na yaman, hindi pagsunod sa requirements ng SALN, panunuhol at hindi tamang paggasta ng confidential funds. Those are the allegations, no?
At yung 5 na yon ang tinatawag na ultimate facts. Dito kasi sabi ni Guy na halimbawa ni Atty. Ligutan ay plunder, no? Pakinggan po natin patuloy. Mga elemento sa isang plunder case na hindi makukumpleto yung plunder case kung hindi mo maa-allege, hindi mo masasabi, hindi mo marirecite yung mga necessary factual allegations. Example, I will try to summarize yung plunder. Ito yung mga maintindihan natin, no? Isang public officer, and then through a series of acts, okay, na misappropriate niya or minalverse yung aabot to 50 million pesos. It cannot be lower than 50 million pesos. So, yung isang complaint for plunder, pasok yung ultimate facts kung magka-allege na isa nga siyang public officer, and then through a series of acts or combination of acts, okay, nakulimbat niya yung not less than rather, 50 million pesos. Alam mo, pag na-allege mo yung mga factual allegations na yan, okay, masasatisfy mo na yung requirement ng Mas gawin nating specific, baka ma-confuse kasi kayo no? 50 million pesos yung binanggit ni Atty. Ligutan, with due respect sa napakagaling na abogado at teacher, profesor na si Atty. Ligutan. Tama po yan, pero para mas maliwanag, specific po, at least, ibig sabihin, hindi lamang po 50 million, pwede rin pong mas mataas pa dyan. Ang threshold lang kasi sa batas na plunder ay hindi bababa sa 50 million pesos ang di umano'y ill-gotten, yung nakuha sa Tagalog, pandarambong, no? Na nag-acquire ka ng halagang yaman na hindi po bababa sa 50 million pesos. Or in English, at least 50 million pesos. ultimate facts. Now, Oh. yung tanong, but enough na ba yan to find, to prove the person guilty? Hindi pa. Kasi nga, yung ultimate facts, ibig sabihin, yung mga necessary factual allegations, you must prove Yan. them. At dito tayo kinukompuse ng depensa ni Sara Duterte. No, I do not know the reason or motivation nila dyan. Pero wag tayong magpa-confuse sapagkat magkaiba ang ultimate facts at evidentiary facts. Katulad po nung nadidinig natin dito, alegasyon ng paglabag sa batas. No? Ang evidentiary facts naman, ito po yung pagpapatunay doon po sa alegasyon. At mangyayari po yan, syempre, during the trial na sa Senado. Tuloy po natin pakinggan ha. Through what we call evidentiary facts. So therefore, ano yung relation ng dalawa? You allege through ultimate facts and you prove them through evidentiary facts. If ma-prove yung dalawang yan, that's the time that the person may be found guilty. For example, of plunder. Kaya nga, for me, with all due respect ulit, for the end time, yung sinasabi hindi man lang nag-allege ng ultimate facts, yung 98 pages, ibig sabihin ba, ganun ba kami ka-negligent sa trabaho namin? Not to allege the elements of the crime. Ang hirap pong paniwalaan, Jovi, Chicken, sa Kamasi, ang hirap pong paniwalaan for a 98-page complaint, hindi man lang tumama sa pag-allege ng mga necessary factual allegations. Ang hirap pong paniwalaan, kaya minsan, alam mo, ako'y nagdududa, no? Baka ibang complaint yung binabasa nila. Attorney, sinabi nyo na nga po, no, mahirap paniwalaan. So, talagang sa tingin po ninyo, of course, they know, nandyan yung ultimate facts. So, kung ganun po, sa tingin nyo, strategy lang po ito nila. Yes, Chiki, nasabi na rin natin yan. Alam mo, among us, yung mga lawyers, talaga yung mga litigators, yung nag-a-appear sa korte, alam mong guilty yung client. Yung ina-advise namin, okay, for example, in a criminal case, pag alam namin guilty, Singit lang ako mga tol. Ibig bang sabihin ito,
aminado ang kampo ni Sara Duterte na talagang guilty siya. Kaya aasa na lang sila sa bilang ng mga senador sa Senado na kakampi nila. Kasi alam niyo mga tol, kung talagang walang kasalanan ito si Sara Duterte, dito pa lamang sa Committee on Justice, pupukpukin na yan ng depensa. Patutunayan nila sa pamamagitan ng pagtatanggol kay Sara Duterte na ang mga alegasyon kay Sara Duterte o yung ultimate facts ay hindi po totoo. Sasabihin lang nila, hindi totoo na nagbanta sa buhay ng Pangulo, sa First Lady at sa former Speaker, si Sara Duterte. Ito yung mga ebidensya namin. AI ang mga video. Nagpapatawa lang ako mga tola. Kasi malabo talagang nilang mapatunayan na hindi totoong nagbanta si Sara Duterte dahil isa ito po sa produkto ng meltdown ni Sara Duterte, no? Siguro hindi niya naisip na yung pag-meltdown niya nung mga panahong iyon magki-create ng so much trouble sa kanya bilang isang politiko, more so bilang isang impeachable public official. Kasi yung impeachment complaint number 3 at number 4, parehas pong may allegations ng pagbabanta. At sa paniniwala nga ng marami, it could stand alone. Ano? Kahit wala na daw po yung tagong yaman, yung hindi tamang paggamit ng confidential funds, among other impeachable offense na binibintang po sa kanya, titindig ito pong pagbabanta bilang isang impeachable offense na ginawa ni Sara Duterte. Pero ganun pa man, kanya-kanya ng appreciation yan, siguro sa mata pa rin ng depensa, mas mabuti na dalhin na lamang sa Senado ang laban dahil kahit overwhelming ang ebidensya, kung ang mga senador naman ay boboto pabor para kay Sara Duterte, panalo pa rin si Sara Duterte sa huli. Pero lahat po yan merong political setback sa mga senador, even kay Sara Duterte. Ako personally, kahit si Senator JB Ejercito, sinusuportahan ko. Kung overwhelming ang ebidensya, kitang-kita natin na yung kanyang paglabag sa konstitusyon na naging basihan para po siya i-impeach, talagang malakas. And sa kabila noon, si Senator JB Ejercito boboto para i-acquit siya. Aba, doon ko mapapatunayan na hindi sapat yung suporta ko lamang kay JB Ejercito kung hindi rather bawiin yung suporta. Kasi mahirap pong pagkatiwalaan ng mga ganong politiko, di ba? Na parang itinatago po yung pananagutan, ang lantad na nga po yung ebidensya. Pero ako naman naniniwala ako na si Senator JB, gagawin po nito yung tama at dapat. Magbabase talaga ito sa ebidensya. Kahit sinasabi niya na ayaw niya ng impeachment. Yung pagsasabi niya naman kasi ng ayaw niya ng impeachment, hindi lang naman yun para kay Sara Duterte, kung hindi para din sa impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang paniniwala ni JB, dahil nga din sa naging personal na experience nila sa kanyang tatay, pinapahirapan lamang ng proseso na ito ang pag-usbong ng ekonomiya ng bansa. Kaso lang wala tayong magagawa Di ba? Hindi naman pwedeng yung mga impeachable officer dapat mapatalsik talaga sa pwesto dahil lumabag po sila sa batas, mananatili sa pwesto dahil lamang isa sa alang-alang natin na abala kumbaga ang impeachment. Pero sa parte na yun, nirerespeto ko siyempre ang posisyon o paniniwala nitong si JB Ejercito. Pero hindi ko kayang irespeto kung sakasakaling siya po ay boboto at malakas ang ebidensya laban kay Sara. Pero kung mahina naman ang ebidensya at wala talagang ebidensya at bumoto si Senator JB Ejercito, irerespeto ko yon. Kaya nga napakahalaga ng public hearing dahil hindi lamang ang mga senator judges possibly ang magde-decide dito, although sila officially, pero syempre ang publiko magde-decide din kung guilty or hindi itong si Sara Duterte base po sa mga mapapanood po natin na hearing eventually sa Senado. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Guilty or hindi namin tatanungin, pero alam namin ang overwhelming ng evidence. Madam, sir,
May CCTV, for example. So, paano natin lulusutan ito? Okay. The first advice is don't file a counter affidavit. Okay? And then let's just wait for the prosecution to present their case and wait for the prosecution to what? To commit blunders. No? Ito yung mga ginagawa ng mga litigators. Kung alam ng mga litigators na guilty yung client. Eh, So that's why I really cannot, okay, I Go really ahead. cannot help but associate that with, alam mo, napaka-pointed ng mga factual allegations. You committed plunder, you committed malversation, you committed bribery, you threatened the life of the president, yung asawa niya, saka former speaker, 98 pages, pero yung sagot mo, 10 pages lang. Mhm. Hmm. Pero sa What usaping does it tell you? Mhm. Okay. Sa usaping ito, attorney, gaano ka-importante yung bank accounts ni VP Ito Sara? na. Alright, now, for me, napaka-importante. Ito na, yung usaping ill-gotten wealth. Kasi isa sa magpapatunay na may ill-gotten wealth itong si Sara Duterte, kung yung mga bank records po niya or accounts po niya ay syempre may yaman na hindi po maipaliwanag. Kasi alam naman po natin kung ano po ang naging trabaho ni Sara Duterte. Hindi naman po siya nag-practice ng legal profession, di ba? Politiko kagad siya, vice mayor, mayor, vice mayor, mayor, at vice-presidente. Magkano ang sahod? Siguro di naman aabot ng kalahating milyon kada buwan. Hindi, definitely tayo dyan, hindi aabot ng kalahating milyon kada buwan. Eh syempre, meron din namang yaman ng kanyang asawa. Kaya pag tatagpuin po yon at sa pamamagitan po ng mga patunay na sila po'y nag-acquire ng kayamanan legally, posible na wala siyang maging pananagutan. Kaso lang, ang sinasabi po ng complainant, may mga ebidensya po sila na magpapakita na hindi talaga maipaliwanag ang yaman nito pong si Sara Duterte. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Yun eh. Kasi we have to admit, nakasulat din sa decision ng Supreme Court. Okay, pero we have to qualify, but 10 pages lang. Oh. 15 pages yung final nila, pero 5 pages doon, signature ng mga abogado. Yeah. So, let's go back. Yung mga bank accounts na yan, Kasi yung allegation is may ill-gotten wealth. Now, ano yung sinasabing ill-gotten wealth, no? It is presumed na yung wealth mo is ill-gotten if it is beyond your means as a mayor, as a vice mayor, or as a vice president. Alam po natin, hindi naman ganun kalaki eh. Compared, for example, no, yung mga ini-imagine natin, pag vice president, dapat yung sweldo mo millions, hindi. May batas yan eh. So, alam ko nga, the last time I checked, yung sweldo ng presidente, correct me if I'm wrong, yung sweldo ng presidente, hindi ata average is 300,000 or 500,000 a month eh. Yung vice president, lower than that. So, kung yung income mo as vice president is this, wala kang publicized na mga negosyo, wala kang publicized na mga inheritance, pero yung laman ng bank account mo, billions or millions, the presumption is ill-gotten yan. Mm. Kasi nga yung pag sinabing ill-gotten, yun ay isang conclusion. Kung hindi mai-explain yung pera niyan based sa salary na tinatanggap mo, income ng negosyo mo. Pero alam po natin, hindi naman kilala yung vice president as one into several businesses. So, the moment makita ng taong bayan na milyon-milyon yung pera ng vice president, and then pag kuneta natin yung sweldo niya as mayor, vice mayor, tsaka as the vice president, kung hindi ma-account saan nanggaling yung pera niyan, ayun, that makes it ill-gotten. Wala naman Ganun po, kasimple yun. wala naman Yes. po magiging problema dun sa pagsupina ng mga bank accounts. Madali lang naman po yun. Wala po tayong magiging problem. Okay, I don't see any problem, pero there will be definitely mag-o-object, no? Pero kasi nasa exception yan sa bank secrecy law na pag may isang judicial proceeding, tsaka the argument is
I think hindi naman natin madadoubt na yung impeachment proceeding is akin to a judicial proceeding. So, exempted yung motion for subpoena in an impeachment proceeding to the Bank Secrecy Law. So, yes, legally, hindi po kami mahihirapan, but definitely mag-object po yung kabila. We are very sure about that. And speaking of pag-object ng kabila, ngayon pa nga lang, di ba, sinasabi nila na, Pero, di ba, kung ako walang kasalanan, papayag ako. Ganun lang kasimple yan, mga tol, para matapos na once and for all eh. Wala akong kasalanan. Hindi totoo yung mga binibintang nyo sa akin. O, ito na. Buksan nyo na yung bangko ko. Para magkaalaman na at pahiya kayo. Trillanes. Ang tawag nga nila kay Trillanes, Trililing, di ba? Kasi sinungaling daw si Trillanes. Si Trillanes kasi talaga ang bukas ng mga akusasyon na ito kaugnay ng mga bank accounts na mag-amang Duterte. In fact, as early as 2016, advokasya na ni Trillanes yan eh. Hindi lang talaga madaan sa legalidad dahil walang impeachment kay Rodrigo Duterte. Tapos nung hinahamon niya naman ng magbukas ng bangko sa pamamagitan ng waiver, ayaw naman pumayag ni Rodrigo Duterte. At ngayon yung alegasyon niya kay Sara Duterte, naging vice presidente si Sara Duterte, kaya sa pamamagitan na lamang ng impeachment. At buti na lamang, itong impeachment ay isa sa mga exceptions para po sa nagpoprotekta dito sa mag-amang Duterte. At sa buong Duterte family, na bank secrecy right, di ba? Pero dahil po exceptions ito, hindi na nila pwedeng panghawakan yon. Kaya ako'y naniniwala na sa mga susunod na yugto, dito pa lamang sa Committee on Justice, makikita na natin, magkakaroon na tayo ng sulyap, at least doon po sa total amount, kung magkano ba ang yaman na nakadeposito ng pamilya Duterte, partikular nitong si Sara Duterte, sa bangko, no? Specifically, sa Bank of the Philippine Islands. Kasi yan yung talagang alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes eh. nauuna yung accusations bago yung ebidensya eh, referring to the bank accounts. Ganun naman eh. Hmm. Ganun naman eh. Diba? You accuse, and then you prove your accusation. Ano gusto nila? Ebidensya muna before accusation. Hindi po ganun. Yung pag-aakusa, tsaka pag-prove an accusation, yan po yung ginagawa practically lahat po ng mga litigante, practically in all courts in the entire Philippines. You accuse and you prove your accusation. Okay? Maliwanag yan mga tol no? Nag-aakusa syempre itong mga complainant at papatunayan nila na tama yung kanilang akusasyon. Ngayon, dito sa ikalawang interview na ating pong re-reactionan, ito naman po ay interview kay Congressman Terry Ridon. Maganda din po ang topic dito, kaya reactionan din po natin. Panoorin at pakinggan po natin ito mga tol. Let me start, sir, by asking you some questions about the procedure. Can you please tell us the difference between sufficiency in substance and sufficiency in grounds? Pero sa lahat, dapat na maging malinaw sa mga kababayan natin, yung pong sufficiency in substance sa pinag-usapan po dito, yung complaints themselves. Ibig sabihin, Sabi ni MCL, paano yan kung sa ibang bansa nila deposit ang ibang yaman? Kung may access ang mga nagrereklamo sa impormasyon na nakadeposito sa ibang bansa, pwede pa rin pong gawa ng legal na kaparaanan yan. No? Baka mas maging madali pa nga sa punto ng prosecution Kasi dito sa atin may bank secrecy law, pero pagdating sa ibang bansa, baka wala naman, no? Baka sapat na yung prosesong pinagdadaanan. Pero ito I am not sure about this kasi hindi ko alam kung ano po yung mga legalidad partikular sa pagdeposito ng pera sa ibang bansa. Pero alam niyo, ako'y naniniwala na kung meron mang deposito sa ibang bansa ang mga Duterte, it doesn't matter na. No? Baka sapat na itong mga deposito dito sa Pilipinas para patunayan na siya po'y
may kasalanang ginawa. At kung magiging sapat na yon, siguro naman ang mga senador, we are hoping na babase po sa ebidensya. Pero medyo pessimistic ako sa bagay na yan dahil marami talagang sagradong DDS, no, na kahit overwhelming ang ebidensya, i-acquit nila itong si Sara Duterte. Ngunit ang pinakamahalaga, katulad ng sinabi ni Professor Antonio Contreras, ay ang paghuhusga ng publiko. 'Di ba? Kayong mga manunood, kung makikita po natin na talagang overwhelming ang ebidensya, magtitiwala pa ba kayo rito kay Sara Duterte? I believe ngayon pa nga lang, majority ng mga manunood natin, kahit hindi pa lumalabas ang mga ebidensya kaugnay ng kanyang tagong yaman di umano, ayaw nyo na po kay Sara Duterte. O, tuloy po tayo dito sa pakikinig. Ano yung mga aligasyon, ano yung mga ultimate facts, no, na binabanggit po doon po sa mga complaints po na ito. So, nabanggit po yun. Misuse of confidential funds, yung po usapin ng SALN, yung usapin po ng death threats against the President, the First Lady, and the former House Speaker, at yung po mga impeachable offenses. Yung mga tatanga-tangang Duterte supporter, tatawa-tawa lang sa ginagawa natin, no? Kunyari, relax-relax sila. Pero piko na sila, no? Wala tayong magawa kasi tanga nga. Ganun talaga ang tanga, di ba? Kunyari, malakas, kunyari, tatawa-tawa lang, pero deep inside, nangangamba na ang mga yan. Alam niyo kung talagang malakas si Sara Duterte, huwag kayong mag-alala. No, presidente siya sa 2028. Mag-intay lang kayo, di kayo makapag-intay. Masyado kayong excited. Pero ang tanong, mananalo ba siya? Doon nga po sa report ng Rappler, hindi ko na lang tatalakayin ngayon dito pero pahapyawan ko kayo. Yung trend ng lakas ni Sara Duterte ay downward. Tapos magmamalaki pa kayo. Sa bagay, ganun talaga ang mga nakakaramdam ng delusyon. Alam niyo yung delusyon? Ito yung sineset ang isipan mo sa isang bagay na hindi naman makatotohanan. Pinalalabas mo, pinaniniwala mo ang sarili mo na totoo ang isang bagay pero hindi naman. Ang daming mga ganong tatanga-tangang Duterte supporter. Pasensya na kayo, nakasingit na naman tayo. Imbis na hindi ako magsasalita ng mga tatanga-tanga tong Duterte supporter na ito, nakakita naman ako ng tatanga-tanga dito sa Facebook Isa sa halimbawa ng tatanga-tangang Duterte supporter, nagpakalat, niloloko nila sarili nila mga tol May pinakalat na picture ngayon yung isang Duterte page. Ewan ko kung for the views o para tangahin ng mga kapwa niya Duterte supporter. At paniwalang-paniwala yun nasa comment section. May pa praise God pa, my goodness. No? Nakmanteteng na yon. Welcome home daw. Nakabalik na raw si Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. Grabe katangahan talaga. But anyway, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Nabanggit po ron, betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, at iba pang mga impeachable offenses. So basically, essentially complete the complaints themselves. No? So, yun po yung una. Pangalawa, yung pong sufficiency in grounds, incorporated na po doon sa discussion ng committee, yung pong answer ng pong respondent no, sa isang impeachable offense. No? So, ibig sabihin, kasama ho yun. Tapos yung kung meron pong mga sagot, yung pong mga complainants and rejoinders, yun din po tinatalakay yung pong bagay na yan. Kumbaga na-determine siya after nyo marinig yung panig ni nung inireklamo. So how did you find, sir, the answer of VP Sara? Well, I think very clear naman po in the last 4 days no, from the submission, ng pagtingin po ng marami sa mga miyembro ng komite ay this is a non-answer. Ibig sabihin hindi po sinagot ng pangalawang Pangulo, point per point, yung po mga allegations doon po sa dalawang complaints po na ito. And the hearing proper is set to begin on March 25. Please walk us through the process. What should the public expect? Well, syempre, bibigyan po ng pagkakataon yung pong mga complainants, endorsers to present their evidence. The Vice President also will be allowed to present her defenses in the course of hearing proper. No? And yung pong mga dokumento at ebidensya at iba pang mga magbibigay ng testimonya, yung sasapinan na ho silang lahat. Dito po sa proseso po na ito. So everything related. Isusupwena na. Kaya ayaw mo mang humarap o gusto mo, isa lang ang sagot dyan. Dapat humarap ka. Mga bangko, ayaw nila, hindi pa pwede.
Kasi pwede sila makontempt ng House of Representative Committee on Justice. Ito na ang kinakatakutan ng lahat ng mga Duterte supporter, or I should say ng mga tatanga-tangang Duterte supporter, yung pagtestigo nitong si Ramil Madriaga. Kasi isusupwena na si Ramil Madriaga eh. No? Hindi man siya totally magbibigay na ng kanyang pahayag kasi mangyayari yon sa impeachment trial, pero at least mag-a-appear na personally itong si Ramil Madriaga sa House of Representatives. At isa pang punto dyan, yung posibleng pag-transfer ng custody ni Ramil Madriaga sa House of Representatives. Bakit? Kasi marami pong nag-aalala sa kalagayan o pangkaligtasan na sitwasyon nito pong si Ramil Madriaga dahil pinagtangkaan po ang buhay nito sa loob po ng kulungan. No? Nagtataka talaga tayo. Bakit may pagtatangka sa buhay ni Ramil Madriaga? Pangalawa, bakit special attention ang ibinigay sa kanya nitong si Sara Duterte? Ang ayos ang pangalan mo Pasensya ka na, Attorney Libayan, may nanonood sa akin. Pangalan, Bobo Libayan. Ba yan? Hindi, si Attorney Libayan kasi hindi ko naman yan tinuturing na kaaway o kalaban eh. Magkaiba kami ng political na paniniwala pero kahit paano, nandoon pa rin naman yung respeto ko dahil sa nakalipas na panahon, naging acquaintance, sabihin ko na lamang dito sa social media, si Attorney Libayan. May nanonood sa atin pangalan. Pakita ko nga sa Facebook, hindi nyo makikita sa YouTube. Ito, o baka sabihin nyo, hindi totoo. Yan, Bobo Libayan nakalagay. Talaga nga naman. O tuloy po tayo dito sa pakikinig kay Congressman Terry Ridon. Napakagaling din itong si Congressman Terry Ridon na kongresista kapag batas ang pinag-uusapan, ano? Into misuse of confidential funds, the death threat, and the SALN of the Vice President. Yan po ay isa-subject na po to a subpoena by next week. Required ho ba na magpakita si VP Sara, sir? Hindi mo required. Meron pong karapatan ang ating pong pangalawang Pangulo na magpakita o hindi magpakita, magbigay po ng kanyang depensa o hindi po magbigay ng kanyang pong depensa. And you previously said, sir, na may possible conflict of interest involving some members of her defense panel, particularly Michael Powa, who served as DepEd spokesperson, and Mr. Reynold Monsayak, who served as the VP spokesperson, as well as DepEd Assistant Secretary. Would they be formally asked to withdraw? I-consider po yung entry of appearances ng lahat po ng lawyers by next week, no? And what we are looking at is that there will be a motion to reject the entry of appearance of Mr. Powa and Mr. Monsayak, no? And very clear po yung basis for this. Si Mr. Monsayak po has been mentioned by Mr. Madriaga. Ito, napakahalagang punto nito mga tol. Kasi, for context, abogado ni Sara Duterte sa impeachment complaint itong dalawang dati niyang subordinates. No? Si Attorney Michael Powa at saka si Attorney Raymond Monsayak. May mga kinalaman ito di umano sa mga alegasyon laban kay Sara Duterte. At dahil nga po pwede silang maging testigo, yung tinatawag na hostile witness, kasi pwedeng mangyari yun na kahit ikaw ay panig kay Sara Duterte, titindig ka bilang witness ng prosecution. Ang tawag doon hostile witness. Para matanong ka sa mga bagay-bagay kaugnay ng mga alegasyon kay Sara Duterte. Ang problema, siya ay bahagi ng defense team ni Sara Duterte. Kaya baka i-invoke daw ng mga ito yung client-lawyer privilege communication. At kapag ka-in-invoke, syempre, hindi pa pwedeng puwersahin. Kaya bago pa mangyari yon, ang nakikita natin dito at pinapaliwanag ni Congressman Terry Ridon, magkakaroon na kagad ng pagtutol ang ilang mga kongresista dyan sa pamamagitan po ng motion. Magmo-motion sila na tanggalin, hindi pa hintulutan na maging abogado sa proceedings itong dalawa. No?
At kapag ka napagbotohan niya ng committee members by majority, mananatili po ang 14 na abogado naman ni Sara Duterte para po ipagtanggol siya. In an affidavit that has been sworn to. And secondly, he has been mentioned by Undersecretary Gloria Mercado as trying to influence a procurement process. And more particularly, he was DepEd Assistant Secretary for Procurement then. No, so, as far as the committee is concerned, parang hindi ho pwede magkaroon po ng duality of roles ang mga matataas na opisyal ng DepEd at OVP at sila din po ay magiging defense panel. We don't want them to raise client confidentiality Yan. kapag ho they are subjected to questioning and interpellation by the committee. Would they instead be subject to subpoena, sir? We will invite them and we will also issue subpoenas on them. Particularly, Mr. Nalungkot naman ako mga tol. Biruin ninyo, 1,100 plus ang nanonood sa atin sa YouTube. Ibig sabihin, kalahati DDS. Hindi kayo nagla-like. Ang mga hindi nagla-like kay Top 1, mga Duterte supporter. Mag-like po tayo mga tol. Maraming salamat. Ayan oh. Like po tayo. 505 lamang naka-like. 1,100 plus ang nanonood sa atin. O, like po tayo please. Para kahit paano, mas marekomenda po tayo sa mga kapwa po ninyo manonood. Tuloy po tayo makinig dito. Monsayak because he was mentioned in the course of the proceedings. How about Mr. Ramil Madriaga? Ano po ang nakikita niyong magiging papel niya sa impeachment proceedings? Ano ho yan, maimbitahan ho siya kasi firstly, to be able to test his credibility as well. No, kasi syempre mabibigat po yung mga paratang na binanggit po niya sa kanya po. Ganito na lang siguro ang magiging paraan para mag-like kayo. Ang hindi magla-like, DDS. Nakakahiya maging DDS, mga tol. Biruin ninyo, yung mga alam natin na DDS, ikinakahiya nila eh. Si Rowena Guanzon, sabi niya hindi daw po siya DDS. Si Malutikia, hindi daw po siya DDS. Ang pinaka-latest, ito pong si Congressman Toby Tiangco. Hindi daw po siya DDS. O sige kayo, pag hindi kayo nag-like, DDS kayo. Tuloy tayo dito. Mga affidavit. No? And we would want Oy, naging 600 plus na ang nakalike, oh. Ayaw nyo matawag kayong DDS, ha? to know kung meron bang ibang mga corroborative evidence that currently exist doon po sa kanya pong mga binabanggit doon. No? So, that would be it. Tapos pangalawa, syempre, siya din ho yung nagtuturo ng implementation po ng misuse of confidential funds, supposedly. So, we would want to see yung po chain of the custody of the cash from the bank to a particular... Yan ang very interesting dito, mga tol, eh. Yung affidavit nitong si Ramil Madriaga. Kasi makailang beses naman natin itong sinabi na pasensya na kayo kung ako po yung nag-uulit-ulit. Pero sa parte ng affidavit ni Madriaga, binanggit niya doon yung paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at saka ng Secretary of Education noon na si Sara Duterte. At siya nga po, ayon sa kanya, ay inutusan ni Sara Duterte para dalhin ang mga pera na pinaniniwala ang confidential funds sa iba't ibang lokasyon at sa iba't ibang personalidad. Sa aking pagkakaalala sa affidavit, nagdala po siya ng isang duffel bag containing millions of money at ito ay kanyang inabot sa isang lalaki sa may Kabuyaw, Laguna sa industrial park doon. Ako very familiar ako doon kasi nung ako po yung pulis pa, doon kami dumadaan eh sa may exit sa Kabuyaw. Mayroong industrial park doon papunta ng Camp Vicente Lim. At ito daw po ay intended para sa isang mayor na hindi niya po pinangalanan. Tapos sinabi din po ni Ramil Madriaga na siya po yung nagdala ng pera sa isang comedy bar sa Timog, Quezon City, kung saan ito nga po ay intended para kay Attorney Raymond Monsayak. Kaya doon po nabanggit itong si Attorney Raymond Monsayak na sa kanyang pagsasabi sa affidavit inakyat niya doon sa opisina ng comedy bar at sinenyasan siya doon
ni Monsayak na iakit nga at iwan na lamang sa opisina at sila hindi nag-usap. Tapos may mga alegasyon din si Ramil Madriaga na nagdala siya ng pera sa ombudsman compound sa parking area nito para po sa hindi ko nababanggiting pangalan, nakalagay naman yun sa kanyang affidavit. Tapos may mga alegasyon din na paghahatid ng pera sa isang pamilya somewhere in Quezon City. Meron din po sa Mega Mall at sa iba't iba pang mga lugar. Yan yung titingnan natin na mga statement ni Ramil Madriaga kung may katotohanan o wala. Pero ito ngayon ang nakakabahala dito, mga tol, maisingit ko lamang, naalala ko bigla. Ito pong shared post ni Pebbles Talakera, no? Kasi isa sa mga sinasabi ng kampo ni Ramil Madriaga ay yung mga ebidensya nasa cellular phones. 3 po yun. Pero merong senior na post ito pong si Pebbles Talakera mula po sa page na Palag ni Ramad. Basahin ko po ito, mga tol. Medyo mahaba pero nakakabahala po ito. Katatapos lang ng hearing kanina o kahapon yan ng kasong kidnapping ni Karam sa Manila Regional Trial Court. Open naman sa publiko kaya nanood ako ng court proceedings. May mura yata ito. Pisting yawa, nawawala ang 3 cellphones ni Karam. Anyari. Nagtuturuan ang korte at ang law office ni Harry Roque as private prosecutor kung nakanino ang 3 cellphones. Binabasa ko lang ito, mga tol, pasensya na sa word tae na, paano na. Sabi ng korte na sa PNP Anti-Kidnapping Group. Sabi naman ng PNP Anti-Kidnapping Group sa pamamagitan ng kanilang evidence custodian at Harry Roque Law Office representative na hindi nagpakita sa korte kanina kahit 3 times nang pinadalhan ng supwena, ay wala sa kanila ang 3 cellphones ni Karam at dinala daw nila sa korte. Sabi naman ng korte, anong katibayan nyo na nasa korte nga? Sabi ng hukom sa huli, nabasahin daw ang transcript of records para malaman kung sino ang nagtatago ng 3 cellphones ni Karam. Another Duterte moves para itago ang kanilang mga nagawang krimen. Anyway, hindi ko nababasahin yung mga susunod na nakasulat po dito sapagkat procedural na lamang po ito. Iyon ang problema, mga tol. Nawawala daw po yung cellular phone na magpapatunay sa mga claim nitong si Ramil Madriaga. Saklap, di ba? Sana hindi po ito totoo kasi kung totoo po ito, baka humina yung testimonya nitong si Ramil Madriaga kaugnay ng mga alegasyon niya kay Vice President Sara Duterte. Tuloy po tayo sa pakikinig. Balik tayo dito kay Congressman Terry Ridon. Officials of the OVP, and ito po mga sinasabing mga katulad po ni Mr. Madriaga na confidential agent. So, we would want to be able to test all of it. Your colleague in the House, Congressman Chel Diokno, is suggesting that the House Justice Committee take custody of Mr. Madriaga to ensure his safety. Do you agree? It is something that can be considered by the committee, so we will vote on it probably. But very important to clarify na yung po meron actual custody and jurisdiction on Mr. Madriaga today is the court that is hearing his serious crime against him. No? So very important ho na mag-coordinate po kami with them and they have to agree that detention can be transferred whether to the house or whichever other facility. Kumbaga may magmo-motion din sa korte, sir, kailangan. We will make representations with the court. Pero syempre kailangan din natin tanongin kay Mr. Madriaga kung gusto rin ba niya mailipat ng kustodiya kasi ultimately kung ayaw naman niya, para mahirap din kung pilitin po si Mr. Madriaga na umalis po from BGMP. Another colleague of yours na Bota City Congressman Toby Tiangco ay naghain po ng resolusyon or urging the House to... Eto si Congressman Toby Tiangco, mga tol. Naniniwala ba kayo dito? Ang sinabi na nga lang ni Fiscal EJ dito, noted. Meron siyang shared post Ito. I-share ko lang sa inyo. No. Sabi kasi nitong si Toby Tiangco, dinidinay niya na DDS siya.
Naniniwala ba kayo na hindi DDS si Toby Chanco? Bakit nakakahiya ba na maging DDS, mga tol? No? Bakit ang mga politiko at ilang personalidad ikinakahiya nila na maging DDS? Sabi dito, people brand me as DDS daw. Ayon sa Politico News po ito. You cannot brand me. Hindi ako trapo, talaga. Independent ako, talaga. Basta kung ano yung tama, doon ako. I will not say anything to favor anyone. Ayon po kay Toby Chanco, kahapon yan, March 19, 2026. One word, ang sinabi ni Fiscal EJ, noted. Ngayon, pinalalabas nitong si Toby Chanco na ang mga kongresista daw, mga tol, na pumapabor sa impeachment ay nasusuhulan. And some involved daw po sa flood control project anomalies. Kaya pumapabor laban kay Sara para daw po makaligtas sa kanilang posibleng kaharaping problema. Ano po ang sagot diyan ni Congressman Terry Ridon? Hinahamon niya si Toby Chanco na pangalanan. 'Di ba? Kung sino yung mga sinasabi niya, hindi yung puro siya salita sa publiko, di naman siya makapagpangalan. Finish or expedite the impeachment proceedings as soon as possible para makapag-focus daw ang Kongreso sa mga krisis gaya ng nangyayari sa Middle East. Kailan ho inaasahang matapos ang impeachment Well, proceedings? first of all, kailangan mo maglinaw na hindi ho pinagbabangga na Kongreso yung accountability mechanisms at yung economic relief mechanisms po para tugunan po yung crisis sa Middle East. No? Kasi, to be very clear, I think okay na ho on third reading, magbabicam na yung pong excise taxes, removal. Iba pala yung issue dito. Pero sa parte sa mga susunod na sandali dyan sa interview na yon, itatanong yun nito pong si reporter. I believe dito yata banda sa huli na yon. Per complaint, isa-isa. Ano natin? Sa takot na ma-hold accountable ang mga perpetrators ng flood control scam. Yan. Subject to a plenary vote. No? So, I think we can vote in plenary by around the end of May po. Okay. And Congressman, Dito na po tayo magtatapos sa huling tanong na ito na papanoorin na. Hindi na mahuli. Dito sa tanong na ito na po yung pinakahuling yugto ng ating live streaming. Kaya wag niyo po sanang kalimutang mag-like kung hindi po kayo DDS, mga tol. Tiangco was also saying that sure na sure siya na some congressmen are pushing for the impeachment of the VP sa takot na ma-hold accountable ang mga perpetrators sa flood control scandal. Do you share the same sentiment? Well, katulad ng binanggit ko natin kahapon, mas maganda siguro magpangalan siya. Kasi nakita ko naman yung listahan ng 54 na bumoto on substance. Parang wala naman masyado doon yung mga nakalagay sa mga listahan na involved po sa flood control corruption nung nagdaan. So, tingin ko, if meron siyang nag-insinuate na mga personalidad, mga kasama na namin sa Kongreso, mas maganda ang pangalanan. Yan ang hamon ni Congressman Terry Ridon dito kay Toby Chanco. Pangalanan niya na para malaman na natin, 'di ba? Ganun lang naman kasimple 'yun hanggang dito na lamang muna, mga tol. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa ating programa. Muli, kung hindi po kayo Duterte supporter, mag-like po kayo. Kasi kung hindi po kayo naka-like, DDS kayo at nakakahiya pong maging DDS, kinakahiya ng mismong DDS Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.